Nagsimula na akong gumalaw. Inalis naman ni Criselda ang panloob niyang nasa itaas. Madali niya itong naalis. Gumapang na naman ang malaelin kong kamay, habang panay ang silip niya sa unahan. Itinuloy-tuloy ko na hanggang paibaba. Nagsimula na ngang magitara ang aking mga daliri. Kaya muli na namang nagalit si Junjun ko. Nahawakan niyon ni Criselda. Ignacio na lang ang itawag ninyo sa akin o Nas na lang, Kuya Roms. Ilang taon din akong empleyado ng isang manpower agency. Hiwalay ako sa asawa ng maraming taon na at may mga anak na rin ako na 2. Pawang malalaki na at lahat ay sa akin sumama. Nangaliwa kasi si Mrs. 35 years old na ako nang mangyari ang isang karanasang hindi ko makalimutan. Na-assign ako sa isang opisina ng isang building na nasa Central Business District ng Quezon City. Mga Chinese ang nasa office at okupado nila ang 2 palapag ng building na may 12 palapag. Bale 3 kami ang na-assign dito bilang mga houseman. Pawang mga Chinese ang mga empleyado na nasa 50 lahat mahigit. Tuloy ang operasyon nila buong araw at buong gabi. Nagpapalitan lamang sila. Hanggang isang araw ay inutusan ako ng boss nila na maghatid ng mga gamit sa Cagayan sa Tugigaraw. Ayaw nila na ipadala sa mga courier services ang mga kagamitan. Kailangan daw maiabot ko ang mga ito. May naghihintay naman daw sa akin sa terminal para kumuha ng mga gamit. Nagdalawang isip ako dahil malayo ang Cagayan mula dito sa Maynila at mukhang pahirapan pa ang biyahe dahil natapat na holiday ng araw na yon. Tiyak na marami ang mga pasahero. At ang isa pa, natakot ako sa dadalhin ko, baka illegal ito at ako ang hulihin ng mga pulis. Binigyan ako ng boss Chinese ng pera, nasa 7,000 din. Kasama na daw ang pamasahe ko at pagkain, pati na rin ako accommodation ko. Ipinakita pa nila sa akin ang mga dadalhin ko, mga cellphone pala na nasa 50 piraso. Pumayag na ako, lihim akong natuwa dahil medyo malaki ang perang ibinigay nila sa akin. Plano kong hindi na matulog sa lodging house pagdating sa Cagayan. Uuwi na lang ako kaagad para makatipid at nang sa ganon, malaki pa ang matitira sa akin. Nagmadali na akong magpunta sa terminal ng bus papunta ng Cagayan. Bitbit ko ang isang backpack na naglalaman ng mga dadalhin kong mga cellphone units. Nakarating ako sa terminal ay mag-aalas 5 na ng hapon. Kagaya ng inaasahan ko, mahaba ang pila at marami na ang mga tao. Pahirapan ng sumakay. Marami namang mga available na bus na bumibiyahe at nakapila din. Kaya nagtiyaga na lamang ako na pumila. Maya-maya ay narinig kong sumisigaw ang isang dispatcher ng bus na nasa unahan na nakapila. Mukhang puno na ang bus kaya wala nang lumalapit para sumakay pa. Ang sabi ng sumisigaw na dispatcher kung sino daw ang nag-iisa at nagmamadaling umalis ay may isa pang bakante. Walang pumapansin sa kanya dahil halos karamihan ng mga pasaherong nakapila ay may mga kasama at may malalaking bagahe. Kaya nang marinig ko ang sigaw ng dispatcher ay nagmadali na akong magpunta sa nasabing bus. Nang pag-akyat ko nga ay punong-puno na ng pasahero ang bus at sa bandang likuran pa ang bakante. Nakipagsiksikan ako sa malalaking mga bagaheng hindi na nagkasya sa compartment ng bus, kagaya ng mga plastic cabinet na nakakahon pa. Kaya inakyat na lamang dito. Narating ko rin ang pinakahulihang upuan.
Okay na rin, ang importante ay makaalis na ako at makarating ng Tugigaraw. Aircon naman ng bus pero pinagpawisan ako sa pila kanina. Kaya bago ako ng mangamoy ay nagpunas na muna ako at nagspray na rin ng dala kong cologne. Hindi nagtagal ay lumapit na sa akin ang konduktor. Ako na lang ata kasi ang hindi pa nakakabayad. Matapos maayos ang lahat ay may mga humabot pang pasahero na kahit nakatayo ay okay na rin dahil sa malapit na lalawigan lamang din sila bababa. Hindi ko masyadong nakikita ang harapan dahil nga sa nakaharang na malaking plastic cabinet at mga nakatayong pasahero. Naramdaman ko na lamang na umandar na ang bus. Sumandal ako, dito ko napansin ang katabi ko. Magandang babae na nasa bandang kaliwa ko at nasa bintana naman siya banda. Halos kaming dalawa lamang nasa likuran at puro mga bagahe na ang katabi namin. Medyo nagbehave ako ng kilos. Maganda siya at nakasuot ng jacket na nakabukas kaya kita ko na nakaspaghetti strap lang siya. Maong na pants. Malalaki at maputi ang pagitan ng kanyang malaking future. Nag-iisip ako kung anong approach ang gagawin ko sa kanya para makausap ko siya. Mahaba na rin ang itinakbo ng bus. Hindi ko na alam kung saan na kami banda. Dito ko nga naisipang tanungin ang maganda kong katabi. Dahil kahit may malaking bag na nasa tabi niya ay alam kong nasisilip naman niya ang labas mula sa bintana. Ma'am, pwede ko bang malaman kung saan na tayo banda? Pasensya na po kayo dahil hindi ko nakikita ang labas. Sumagot naman ang magandang babae. Nasa NLEX na tayo at papasok na tayo sa Bulacan. Thank you ma'am, sagot ko. Nakangiti siya sa akin kaya dito na ako nagsimulang kausapin siya. Sinabi ko na muna ang pangalan ko. Ako nga pala si Nash ma'am. Taga saan ka? Dito nga ay nagsimula na kaming mag-usap. Sinabi din niya ang pangalan niya. Mukhang mabait naman si Criselda at hindi siya mataray. Kwento niya, mag-asawa daw silang uuwi ng probinsya. May kasama daw silang anak nila at dahil nga punuan na ay dito siya napunta sa likuran. Itinuro naman niya ang isang lalaki may kalong na bata na nakatulog na. Kwento pa ni Criselda ay may negosyo daw sila sa Baclaran at kailangan nilang umuwi ng Cagayan para sa isang family reunion. Umuwi daw kasi doon ang kapatid nilang matagal nang naninirahan sa ibang bansa. 25 years old lamang si Criselda. Hindi ko naman maiwasang tingnan siya sa kanyang mga mata at sa mukha niyang ubod ng amo at ang buhok niya na may kulay ng konti na kahit nakatali ay bumagay sa kanya. Makinis at para siyang isang artistahin. Naikwento ko rin sa kanya na magdadala lamang ako ng mga gamit sa Tugigaraw. Sabi naman niya bago daw makarating ng city proper ang bahay nila. Mga kalahating oras pa ang biyahe hanggang Tugigaraw City. Mahaba-haba pa ang kwentuhan namin ni Criselda. Gabi na rin kaya nakaramdam ako ng antok. Nakaidlip ako nang hindi ko namamalayan. Nang biglang napadaan sa lubak ang bus. Dahil nasa likuran nga kami, nagising ako bigla. At nagulat ako dahil nakahilig sa balikat ko si Criselda na masarap pa ang tulog. Kaagad akong napasilip sa bandang unahan at napansin ko ngang halos lahat ng mga pasahero ay nakatulog na rin. Pati na rin ang mag-ama ni Criselda. Tanging ang driver lamang at ang konduktor ang gising at nag-uusap. Madilim ang loob ng bus. Binawasan nila ang ilaw at hindi ko alam kung saan na kami banda. Dahil sobrang dilim na rin ang paligid. Wala naman akong mapagtanungan dahil si Criselda lamang ang katabi ko. Naisipan ko namang gisingin siya.
Tinapi ko siya ng marahan sa kanyang braso. Nagulat siya nang malamang nakahilig siya sa aking balikat. Humingi siya ng pasensya na pasarap daw kasi ang tulog niya. Saan na kaya tayo banda? Tanong ko sa kanya. Napatingin pa ako sa relo ko at 9:30 na ng gabi. Sumilip naman sa bintana si Criselda. Hindi ko rin alam kung saan na tayo. Salita niya. Nakaramdam naman ako ng lamig dahil umalis sa pagkakadikit si Criselda sa akin. Ewan ko ba kung ano ang pumasok sa isipan ko at nangahas akong akbayan siya. Nangalay na kasi ang braso ko. Hindi naman kumibo si Criselda at sa antok nga ay muli siyang humilig sa akin. Pakiramdam niya ata ako ang asawa niya. Lalo naman akong hindi mapalagay. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Kinakabahan ako sa kanya dahil may naramdaman akong parang may nagalit. Sa harapan ko, tumayo si Junjun ko. Nang biglang naramdaman kong nakahawak si Criselda kay Junjun ko, pinipisil-pisil pa niya ito, kaya lalong nagalit. Nang tingnan ko nga siya, ay natawa siya sa akin. Matamis ang mga ngiti ni Criselda. Akala ko ba ay naantok ka na ha? Salita ko sa kanya. Nagalit si Junjun mo kaya hindi ako makatulog. Nakangiti namang salita ni Criselda. Maya-maya ay sumilip na siya sa harapan. Nakita niyang halos lahat ng mga pasahero ay tulog. Nakita ko na lamang na ibinaba niya ang zipper ng pantalon ko. Yumuko siya at kumain ng ice cream. Pigil ko ang hininga ko sa galing kumain ni Criselda. Ilang minuto din niyang ginawa yon hanggang sa sumambulat na nga si Junjun. Tuwang-tuwa naman siyang kinuha ang tissue sa bag niya para punasan ang kalat sa bibig niya dahil sa pagkain niya ng ice cream. Agad ko namang ibinalik si Junjun sa kanyang pinanggalingan. Ano, ikaw lang? Paano naman ako? Mahina niyang salita habang nakangiti sa akin. Nagsimula na nga akong gumalaw. Gumapang na ang mala-alien kong mga kamay. Nakapako kaagad ang malaki niyang future. Napapasinghap naman at napapapikit siya ng pinagsabay ko ang ibabaw at itaas. Habang hinahalikan ko naman siya, binaba na niya ang zipper ng pantalon niya. Pero naudlot kami nang biglang nagdahan-dahan ang bus at tumigil. Kaagad nga sumilip si Criselda sa unahan at nakita niyang tumayo ang konduktor. Kaagad na inayos ni Criselda ang sarili. Naiinis na bumubulong ito dahil sobrang nabitin. Magtutulog-tulugan ka na muna, Nash. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin, baka kasi biglang lumapit ang asawa niya. Makita niyang magkakilala kami. Tiyak baka kung ano ang isipin niya. Tumayo na si Criselda nang sinabi ng konduktor na nasa stopover na muna kami. Nagising na rin ang ilang mga pasahero, pati ang mag-ama ni Criselda. Bumaba na sila at tumuloy sa isang kainan. Tumayo na rin ako para maiunat ang mga binti kong kanina pa namamanhid. Nakita akong pumasok sa CR si Criselda na nagmamadali. Nang lumabas siya ay inabot naman ng asawa niya sa kanyang anak nila. Pumila na rin ako sa CR ng panlalaki. Umihi lang ako at paglabas ko, kumain na rin ako. Pagkatapos kong kumain ay nauna na akong bumalik sa upuan ko sa likuran. Hanggang unti-unti hanggang nagsipag-akyatan na ang ilang mga pasahero at bumalik sa kanilang upuan. Umakyat na rin si Criselda. Nakita akong nag-uusap sila ng kanyang asawa at inabot ang karga niyang anak. Bumaba na rin ang ilang mga pasahero kaya nakaupo na rin ang ilang mga nakatayo. Kaya kita ko ng bahagya ang unahan. Naintindihan ko ang sinasabi ni Criselda sa asawa niya
na hindi pwedeng sa kanya ang anak nila dahil maalog sa pwesto niya na nasa likuran. Hindi pa makatabi si Criselda sa kinauupuan ng asawa niya dahil pandalawahan lamang ito at may katabi itong matanda. Nakita ko nang papalapit na si Criselda, nagtutulog-tulugan ako. Bigla niya akong siniko, sabay sabi niya, "Nakakainis naman kung kailan malapit na ako." Ay, natawa na lamang ako sa kanya. "Mamaya tuloy natin," salita ko. "Aba, dapat lang no? Ang lagay ikaw lang." Naramdaman ko na lamang na umandar na ang bus. Gising pa ang ilang mga pasahero at sa unahan ang focus ng tingin ng lahat. Pareho kaming nakiramdam ni Criselda. Pinalipas muna namin ang ilang minuto hanggang sa nagbawas na ng ilaw sa loob ng bus ang konduktor. Nagsimula na akong gumalaw. Inalis naman ni Criselda ang panloob niyang nasa itaas. Madali niya itong naalis. Gumapang na naman ang malaelin kong kamay habang panay ang silip niya sa unahan. Itinuloy-tuloy ko na hanggang paibaba. Nagsimula na ngang magitara ang aking mga daliri. Kaya muli na namang nagalit si Junjun ko. Nahawakan niyon ni Criselda. Inilabas niya si Junjun ko, sabay bulong niya sa akin. "Hindi ako papayag na hindi mo ipapasok yan." Nakangiting bulong niya sa akin. Sumilip na muna siya sa unahan at kumandong na siya sa akin. Hindi ko naman maipaliwanag ang tuwang naramdaman ko hanggang sa nanginig na nga siya. Sabay na ring sumabog si Junjun. Dali-dali kaming nag-ayos ng aming mga sarili. Sa pagmamadali ko nga ay naipit pa si Junjun ko sa zipper ko. Namilipit ako sa sakit. Pinagtawanan pa ako ni Criselda. Mabilis na nakapag-ayos si Criselda dahil ibinabalang naman niya ng bahagya ang kanyang pang-ibaba. Nanlambot naman ako ng hina kaya nakatulog na lamang ako bigla. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na siniko ako ni Criselda. Nagising ako bigla dahil tumayo na siya ng pagtigil ng bus. Bumaba na pala matandang katabi ng kanyang asawa kaya lumipat na siya ng upuan. Dinilaan pa niya ako na para bang nangiinis pero nakangiti. Napangiti naman ako sa kanya. Hanggang hindi na ako nakatulog dahil malapit na ako sa bintana. Kaya lang, wala naman ako makitang tanawin sa labas dahil madilim na nga. Mabilis ang takbo ng bus. May mga unti-unti na ring pumaparang mga pasahero sa mga bayan-bayan. Hindi ko kasi masyadong kabisado ang lugar. Hanggang muling pumara ang bus at nakita ko nang tumayo na si Criselda. Pati ang kanyang asawa, bumaba na pala sila. Ibig sabihin malapit na rin ako. Pasimple pang tumingin at kumaway siya sa akin ng nakangiti. Tumango na lamang ako sa kanya. Matapos ang kalahating oras ay narating na namin ang terminal sa Tuguegarao City. Marami pa ang mga pasahero. Bumaba na ako matapos sabihin ng konduktor na dito na ako. Mag-aalas 3:30 na ng umaga. Ilang minuto din ako naghintay sa loob ng terminal hanggang may lumapit na sa akin at nang masiguro kung sila na nga ang hinihintay ko, ibinigay ko na ang dala kong gamit. Hindi na ako naghanap pa ng lodging house. Kumain na muna ako at naghintay na lamang ng biyahe pabalik ng Maynila. Ito ang maikli kong kwento, Kuya Roms. Ignacio.